ako as the of your word at mga piece upang mensahe ang tinatawag mo sa amin at is aming pagkatulad sa na ito ay so pure. Nawala na siya. Putol-putol kanina nawala na siya. Yeah. Wala. Oh. Ay talagyan. Sabi yung gupit niya, no? Labas siya. Ganyan. Ano yun? Ano yung dito ko? Ano yun? Yun lang. Alam mo yung pitching niya. Alam mo yung pitching niya. Ayun na talaga yung dito rin sa amin kanina, yung blink-blink. Ayan, naririnig na po. Ay, okay po. Bumabagsak po yung signal. Okay, sige po. Ayan po. So, ayan. So, ayan po yung ating topic for today. Ay, the battle belongs to the Lord. Amen po. So, lahat po tayo may laban sa buhay. Amen po, kalusugan natin sa ating mga isip, mga problema. So, may mga laban tayo sa puso, yung mga single dyan, may mga pumapag-ibig, may mga problema sa puso. At mayroon din po tayong laban sa ministry natin. So, ayan po, may mga araw na parang pagod na tayo sa mga laban natin, parang gusto mo nang sumuko, parang ang daming laban na at kulang na ang paano ko ito pinalo sa laban na ito. Amen. May pag-asa ba ako? Mga ganun po ang mga naiisip na natin. May mga ganun tayong mga katanungan, di ba? Amen po. So, ang magandang laban na ito, hindi lahat ng laban ay ikaw ang lalaban mag-isa. Amen po. Kaya may mga laban na Diyos mismo ang kikilos para sa iyo. Amen po. So, ang binasa natin na teksto sa Deuteronomy 20 verse 4 ay paalala na sa gitna ng buhay ay may gera. Amen? Hindi lang sa Middle East may gera. Meron tayong laban din sa buhay natin. May gera tayo. May digmaan din sa buhay natin. Kaya, ang tanong na sasagutin natin ay paano tayo magkakahanap ng lakas loob sa gitna ng ating mga laban? At how can we find courage in the midst of our battles? Ayan po ang tema nating sasagutin. So, sa point number 1 natin, ay matatagpuan po natin sa verse 4a. Ang sabi niya dito sa ating binasa kanina ay for the Lord your God is He that goes with you. So, amen.
Sapagkat kasama mo ang Diyos. Number 1, remember God is with us. Amen po. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng laban natin. And the Lord goes with you. Amen po. So ito ang unang seguridad na laban na ito. Sabi ni Lord, sasama siya sa iyo. Amen. Sasama siya sa atin. Amen. Kasama si Lord sa lahat ng laban natin. Hindi ka nag-iisa. Amen po. So ang presensya ng Diyos ay ito ay totoo at tapat. Amen po. So ginagabayan niya tayo sa bawat hakbang na ating ginagawa. May kapanatagan. At kapag alam mong kasama siya, kasama natin ang Diyos, alalahanin mo araw-araw kasama mo ang Diyos. Amen? At ang ibig sabihin po ng kasama natin ang Diyos sa Hebrew word, Emmanuel. Amen? May sama at nangahulugan ito na ang Diyos sa ating buhay. Panahon ng pagsubok kung saan tinitiyak niya na hindi tayo magagapi. Amen po. So, ang katagang ito ay nagbibigay ng lakas loob. Sabi nga ng ating scripture sa Isaiah chapter 43 verse 1 and 2 na kahit tumawid man sa mga ilog o sa apoy, hindi tayo malulunod o masusunog dahil siya ay nariyan, kasama natin siya. Maniniwala po ba tayo? Amen. Magsabi ng malakas na amen ang naniniwala. Amen. So, paalala nito, nasa gitna ng takot, kalungkutan o kawalan ng pag-asa sa mga pagsubok, ang Diyos ay kasama natin. Kasama natin ang Diyos, pangako ni Lord yan. Amen. At pangako din ni Lord sa mga Israelita. Pangako din ni Lord sa atin ngayon. Amen po. At hindi nag-iisa mga Israelita noon. Kahit malakas o mas marami ang kaaway, ang Diyos mismo ang kasama nila sa laban. Amen po. So, yun din po ang point number 1 natin. Paano tayo makakatagpo, makakahanap ng lakas loob sa gitna ng ating mga laban ay magkaroon ng kung paano tayo magkaroon ng lakas loob sa ating mga laban ay sabi nga dito sa ating teksto sa Deuteronomy chapter 20 verse 4a, ito ay nagpapaalala ng ating mga digmaan o pagsubok sa buhay. Ang Diyos ay kasama natin at siya ang ating tagapagtanggol. Amen po. So dako na po tayo sa point number 2. Paano natin mahahanap, amen po, ang ating lakas loob sa gitna ng ating mga laban ay mababasa po natin sa verse 4b, ang Diyos ang lalaban. Amen? Para sa iyo. Yes. At God will fight for you. Amen? Hindi lang natin kasama ang Diyos, lumalaban din siya para sa iyo, para sa atin, para sa ating lahat. So, may mga laban na hindi ma-resolve ng tao. Amen? Hindi kayang resolbahin ng tao ang mga laban natin. So, may mga kaaway na laging tanging ang Diyos lang ang kayang tatalo nito. Amen? Kapag Diyos ang lumaban para sa iyo, may pag-asa. Amen po. At isuko mo na kapatid ang laban na hindi mo na kayang solusyonan. Ibig sabihin nito, hindi natin kailangan pasanin
o solusyonan ang lahat ng problema gamit lang ang sarili nating kakayanan. Kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos, siya na ang kikilos. Amen po ba? At nagbibigay ng katagumpayan. So ito ay paanyaya na bitawan ang control na natin yung ating mga ginagawa at hayaan ang kapangyarihan ng Diyos na siya na lang ang manguna sa lahat ng ating mga ginagawa. So ang Diyos ang gagawa ng paraan, hindi ang sarili mong karunungan. Amen po? So ang Diyos ang magtatanggol sa atin laban sa mga pag-atake ng kaaway at nagbibigay ng katagumpayan. So ang Diyos ang lalaban para sa atin ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Siya ang ating matibay na tanggulan. Amen po. So, ayan po, kung may mga pinagdadaanan natin, ay sabi nga dito sa Exodus chapter 14, verse 14, manahimik ka na lang. Manahimik lang tayo at ang Panginoon ang lalaban para sa atin. Amen. Manahimik lang kayo at ang Panginoon ang lalaban para sa inyo. So, tukuyin ang mga laban sa inyong buhay. Amen. Kung ito ay challenge na hindi mo kayang solusyonan sa sarili mong lakas. Ito man ay problema sa trabaho, problema sa pamilya, problema sa kalusugan, o problema sa spiritual na pakikibaka. Sa halip na magpanik, mag-alala, o mabalisa, o subuking kontrolin mo ang sitwasyon, kailangan natin manahimik sa ating kalooban. Manahimik na lang po tayo, wala din lang tayong sasabihing maganda o gagawing maganda. Manahimik na lang po at nangangahulugan ito na ay pagsuko ng ating mga alalahanin sa Diyos sa panalangin. Amen. Manalangin po lagi tayo. Amen. At pagtitiwala sa Diyos. Amen. Itiwala natin sa Diyos ang lahat ng ito. At siya ang kikilos. Hayaan ang Diyos na lumaban sa mga sitwasyon na tila wala ng solusyon. Ang panawagan ay magtiwala sa Kanya. Amen. Itiwala po natin lahat kay Lord yung ating mga laban na yan. Amen. So, hindi tayo dapat matakot o masiraan ng loob dahil ang Diyos mismo ang ating kakampi. Gaya ng sinabi sa 2 Chronica, verse 20, chapter 20, verse 15. Hindi tayo ang makikipaglaban, kundi ang Diyos sa pamamagitan ng pananahimik at pagtitiwala sa Kanya. Masaksihan natin na ang Kanyang kaluwalhatian, pagliligtas at tagumpay ay para sa ating buhay. Amen? At sa ito yung ating pangalawa na point natin. So how can we find courage in the midst of our battles? I remember the Lord fights for you. Amen. Ang Diyos ang lalaban para sa iyo. So dako na po tayo sa point number 3. At ano po yung sinasabi dito? Paano tayo makakahanap ng lakas loob sa gitna ng ating mga laban? Point number 3 ay mababasa po natin sa verse 4c. Remember, God save us. So, ayan po yung ating point number 3. So, hindi lang kasama natin ang Diyos, hindi lang makikipaglaban para sa iyo, at ito ay mapagtatagumpayin din natin at that the Lord will save us. Amen. At sa dulo ng laban sa Diyos ay may kaligtasan. Amen. May pagpapalaya sa atin. May
katagumpayan. So ayon sa kanyang kalooban, kanyang babaliktarin na ang Diyos ay babaliktarin ang ating sitwasyon ngayon. Amen. Kung magulo ang buhay mo sa oras na ito, babaliktarin ni Lord, gagawin niya itong matagumpay na buhay. Amen. Ayusin ni Lord ang sitwasyon na magulo. Amen. Dahil ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan, aayusin niya ito. Amen. So kapatid, maging dahilan ang pagsamba ang tagumpay. So si Jehoshaphat nga, 'di ba? Nanalo siya. Nanalo sila habang sumasamba sa Diyos. So, ganun din po tayo. Dapat ang laban mo ngayon ay pwedeng maging patotoo mo bukas. Amen. Gamitin ang testimony mo para palakasin ang iba. So, ito ang sikreto ng panalo sa laban natin sa buhay. Amen. God save us. Sabi nga dito, ang Diyos ang nagliligtas sa atin. Kadalasan sinasabi ito kapag ang tao na ay nagkakaramdam na nang wala na siyang kakayahang solusyonan ang problema niya. At tanging ang kapangyarihan sa atin. Amen. Ito ay po at pagkilala ng tunay na kaligtasan. So ito ay nagmumula sa biyaya ng Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? So hindi sa sariling gawa, sa madaling salita, ang biyaya ng Diyos Wala ka, nawala. Talaga ng signal. Talaga. Ay, tubig pala. Tubig to, no? No. Tubig. naririnig na po. Naririnig. Di pa. Tuloy po natin about yung remember that God save us. Sabi dito sa Gawa, chapter 16, verse 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Amen po. Napun ni na Pablo at Silas sa bantay sa bilanggo na nagtanong kung ano ang dapat gawin upang maligtas. Amen? So binibigyang diin nito na ang pananampalataya ni Jesus ang daan sa kaligtasan. He's the way, the truth, and the life. Amen po. No one comes to the Father except through Him. So, ayan po, para ito ay daan
na si Jesus ang kaligtasan para sa ating sarili at para sa ating mga pamilya. Amen. So ito ang kaligtasan mula sa parusa ng kasalanan na biyaya ng Diyos. So, ba nagkaroon ng kasalanan yung mga unang tao nung araw. So, yun ang ating yung original sin na dapat Buti mo na, natin, yun naman na ng gamot. Kami aalis na ito ng friend. Brown out po sa kanila. run out daw po, Pastor. Rahab. Ito.